ito ho muna ha, kasi ito pong batas na ito mga kapatid, no, yung expanding the coverage of the Centenarians Act of 2016 at yung amending itong mga ilang pang provision nito, may nakalagay dito, providing funds therefore. Yan, laging ganyan yan ha. Kapag meron pong batas na kinakailangan ponduhan, nakalagay doon, providing funds therefore. Therefore, ang tanong, may funds ba? Yan. Yun ang tanong. Pero ito ho muna, si Attorney Franklin Quijano po ang chairman ng National Commission of Senior Citizens. Tanungin lang po natin dito po sa bagong batas na ito. Attorney, maganda umaga po. Good morning, Attorney. Attorney, ang resibo. Attorney, ang resibo. Nako, wala pa ata si attorney. Nagkakaroon Naalala tayo mo ba ng yung, problema. ano na yan, yung attorney ang resibo? Sino ba yan? Attorney, ang resibo. Ayun. Sino nga voice yan? Kaninong voice yan? Oo. Hulaan mo. Ano Hulaan mo, may Contest to. premyo ka. Ha? Yan ang boses noong yung rock artist sa loob ng New Bilibid Prison. Yung meron siyang sariling studio, recording studio. Oo. Yung sa panahon ni former Senator Laila De Lima. Oo. O yung may mga MTV pa sila, tapos may mga Sona pa sila, tapos may mga dolls pa sa loob ng Bilibid. Tama ba? Hindi, pero Yun. hindi sa kanya yung daw. Oo Sa nga, kanya hindi. recording Dun, studio. yung Siya yung mga... nagko-concert. Oo. Na meron pang mga Herbert fog Colango. fog machine. Oo, yeah. You remember that? Nung siya humarap sa hearing. Tagal na nun, Pagharap niya sa hearing, may kasama siyang abogado. At sinasabi niya kung gaano daw ho namamayagpag ang mga drug lords doon. Sabi niya, Attorney, ang resibo. Attorney, ang resibo. Oh, di ba? Ang dating talaga naman ha. Ang dating bossing ha sa loob ng Bilibid. Asa na kaya ngayon Social. si Sir? Kamusta na siya? Oo, ano na kaya ang recording studio niya ngayon? Talaga naman. Sige. COVID-19. We're check pa natin. We're checking on Attorney Franklin Quijano. Attorney, good morning po, Attorney. Yeah, good morning, Sir Ted. Good morning, Angela. Angela Chacha. po. Opo, si Angela po. Angela. Opo, ang kasama ko po Good ngayon. morning. Opo, morning sige po. po. Attorney, ito ho muna, no? Napirmahan na po ang expanded coverage po ng Centenarians Act. Sa ngayon po ba, napag-aralan na po ninyo kung ano ho ang panuntunan dito sa usapin po ng pagkakaroon ng IRR nito? Actually, Sir Ted, mukhang operative ka agad itong batas na ito. Ang trabaho na lang na binigay ay for the National Commission of Senior Citizens to generate the database so that yung 80, 85, 90 at 95 ay mabibigyan ng 10,000 sa kanilang kaarawan within this year. So I think I don't know if may instructions pa for IRR kasi wala sa batas ang IRR requirement eh. Okay. Because it's an expansion of the Centenarian law, and the Centenarian law may already have the IRR. Alright, sige po. So, kumbaga, agad na itong operative, no? Maaari na hong agad na ipatupad. Pero, sa database tayo dito magkakatalo, no? Sa ngayon ho ba, kumusta po ang database ng mga seniors? Well, umaabot na tayo ng 4.3 million. And I'm sure that pag hinikayat natin yung mga 80, 85, 90, 95 na mag-register dahil may matatanggap sila, maski nga yung mga 79, 84, 89 at saka 94, baka bibilis pa rin ito lalo. And I hope that mas reliable na yung validation and authentication. Ang tagal kasi ang pagtatagal nitong mga trabaho na ito, Sir Ted, is yung verification and authentication dahil pag ang data ay manggagaling sa secondary data,
i-validate pa. Pag may primary data ka na at reliable na yung primary data mo, medyo konti na lang ang oras over validation at authentication. So I'm hoping about this. Yun lang ang binanggit mong budget ay talagang kailangan tanungin ang DBM kung andyan na ba, kung may na-prepare na ba na allotment advice. Kasi pag wala pa, siyempre tatrabahuin pa ito. So I think we will just hope that mapadali ito dahil andun si Presidente, andun si Secretary Ralph Recto at andun din naman si Secretary Amina Pangandaman. And so I guess mapadali ito kasi andyan yung lahat na players na magbibigay ng suporta sa pinirmahan nung Monday ni President BBM na amendment ng Republic Act 10868. Okay, sige po. So, para lang ho mas maliwanag, attorney, no? Dito ho, maliban doon, yung yung 100 years old, centenarians natin, 100,000 yun. Malinaw po yun, Opo. no? Dito Opo. po, expanded ito. So, yung 80 years old this year, tama? Opo, Okay. as 2024. Apo. So, 80 years old today, this year, mag-85 this year, tama? Opo. Opo. 90 this year, Opo. 95 to ngayong taon. Oo. Opo. Dapat sila And 100. and this year. 100 of course, no? Opo. Sila po ay dapat tumanggap ng tig sa 10,000 piso. Yeah, for the 80, 85, 90, 95 this year Opo. sa 10,000 Okay. piso. And then kapag next year kapag ikay 81, hindi ka natatanggap. Maghihintay ka 85 ka ulit. Opo. Antay ka ng 5 years bago Okay. ka tumanggap uli. Opo, sige. So yung mag-80 naman next year, same po ito, no? 80, 85, 90, 95, and 100. 10,000 po ang cash gift nila, kumbaga. Yeah, 10,000 for the year. Okay, Ano? yes sir. Sige, and then dito po, ang sinasabi po sa mga nababasa ko, ang pera, ay idadaan pa rin sa DSWD at ipapasa po sa inyo. Paano po? Well, sa ngayon kasi, hindi pa na-turn over ni DSWD yung trabaho. Even as Republic Act 11350 says, yung trabaho ng mga senior citizens ay ita-transfer sa NCSC. So, wala namang sinabing kasi pagka tinransfer ni DSWD ang trabaho, agad-agad, kami ay makapagtrabaho na because we would like to also share to you the recent information na tayo ay nasa lahat na administrative regions na. Ay naprubahan din ni Secretary Amina Pangandaman kahapon ng NCSC ay nasa 16 administrative regions. Okay, opo. Sige po. So ang kailan po kayo makapagsisimula ng pagproseso sa mga dapat tumanggap nitong benepisyong ito kung meron ng available na pondo? Kailan po simula ho ninyo? Well, actually, yan kasi ang trabaho ay nasa DSWD pa, Sir Ted. Ano? When they will transfer the function of centenarian, kasama na dyan, yung saklaw na dyan, yung 80, 85, 90, 95, dahil sabi ng batas, yan yung expansion. So, we will be ready by then when DSWD transfers the work to us. Ano po ang sabi sa inyo nila Secretary Gatchalian dito po sa pag-transfer po ng trabaho? Well, may transition talks kasi, Sir Ted. And even as we have written them that we are ready, hindi naman natin pwedeng ipersa dahil may mga paperwork sila, may mga database silang ita-transfer sa atin. Opo. Sir, di ho ba ang issue nga din dito, yung nalapang pong increase ng tulong sa mga indigent seniors na from 500 to 1,000, di ba? Doon ho din nagsimula ang ating ditong diskusyon nga at yung katagalan ho ng pag-release nito. Resolved na po ito, sir, pati yung pondo nito? Well, andyan na po yung
pondo sa GAA. Mhm. Ngunit just the same sa binanggit ko, Oo. we are also waiting for the Yeah. transfer kasi Okay. sa ngayon ang namamahagi ang DSWD pa rin. Opo. Sige. So, would you know magkano po ang appropriations nito ho para sa increase na sustento sa mga mahihirap na mga seniors na rehistrado? It's more than 49 billion, Sir Ted. Okay, And 49 billion. 5% of that is being used as administrative expenses. Okay. Yun yung expenses sa pamamahagi. Okay, sige po. And then dito po ba ngayon sa expanded na batas na ito, meron na ba kayong estimate kung mga magkano na naman pong kakailanganin para po sa unang taon ng pagpapatupad nito? Well, from sources, Sir Ted, it's a little more than 3 billion pesos Okay, sa bawat taon, no? sa bawat taon po. Oh, Well, it could be increasing dahil dumarami at tumahaba ang buhay natin, Sir Ted. Kaya nga, inihikayat natin ang lahat, pati po ikaw. Abutin natin yan. Sana magkaroon tayo ng abutin natin 100, Sir Ted. Apo. Well, sabi ko, we take it one day at a time. Okay. Opo. Oo. Anyway, may tanong lang po si Angela. Angela. May karagdagang tanong lang po, no? Tungkol po dun sa sabi nyo kanina na mahikayat yung mga seniors na makapag-register. Saang areas pa po dito sa atin yung kailangan pa na ma-encourage yung ating mga senior citizens na makapag-register sa ating sistema, yung Elder Management System? Well, may areas sa BARM, Angela. At may mga areas na talagang ang bibilis tsaka grabe ang support. Yung Negros, for instance, have been very supportive. So we would like to hope na, siyempre, may mga seniors na sasabing hindi namin alam paano pumasok, but yung mga anak at apo nila na naglalaro ng games sa cellphone, pwedeng tumulong sa cellphone at computer kasi dyan ang paraan. So, but kung may mga papel silang ibibigay sa amin, ini-encode naman namin. So, we are really just hoping na dadami pa ito because we want to reach accuracy as we decide. Wala pong substitute, Sir Ted, sa primary data. Kailangan si gobyerno, including, in fact, I saw Yusek Dave sa DICT and he's really willing to help na gumawa tayo ng database na reliable. Paano daw po ba? Ano po yung mga requirement para makapagpalista sila dito sa system na ito? Well, actually, lang talaga, magpa-file ka online, tapos yung ID mo as senior citizen, at saka, siyempre, yung picture mo, mag-selfie. Ayun. Pero sir, hindi ho naman malaking problemang ito kung in place ng ating national ID system. Well, sana po, but again, these are ginagawa. So we're really saying if all the data are here because there is accurate data sharing and we are protecting the privacy of all senior citizens and even all citizens, then we will have a better and reliable digital world. But sa ngayon, we are doing that, and then siyempre kung may papel, tatrabahoin din natin. But unfortunately nga po, ngayon, dahil hindi pa ito in place na ating pong database, kinakailangan pa talagang isa-isa na magparehistro po mismo sa inyong database. Hindi ba yan parang duplication na? Di ba dapat sa national ID, klaro na po, di ba? Kung yung kapanganakan mo, at klaro din po ito kung ilang taong ka na sa ngayon para po dito sa benepisyong ito. Although, syempre, kinakailangan din malaman kung buhay pa itong senior o hindi. Tama po. Anyway, tama po yan, Sir Ted, as far as name is concerned. But the other aspects that we are interested in as well is yung health situation ng senior. Kaya gusto natin ding magkaroon tayo ng programa dahil nga sa sinabi natin na sana lahat ng senior citizen ay magkaroon ng annual regular medical examination. At mahalaga ito dahil malaman man natin ang edad, but if we cannot advocate for healthy senior citizenship, medyo kulang tayo ng magiging initiative. So there are many things that we need, and we are also hoping that
our brother and sister agencies ay magsishare ng data. Opo. Yung nga one government kumbaga, 'di ba? Dapat to ganun na Yeah. ang approach Whole of dito. government talaga. Yes sir, yes sir. Sige, so ngayon po ang klaro, hindi pa klaro kung kailan sa inyo maililipat ang responsibilidad. Another talk maybe next week para Okay. maklaro kailan. Okay, sige. That's one po. At dito po sa mga centenarians ngayon, yung 100,000 piso, DSWD pa rin po ito, di ho ba? No? Yeah, opo. Okay. Social pension, centenarian, Oo. ay DSWD pa ang nagtatrabaho. Kasi hindi pa ito naililipat sa kanila. Oo. At yung nga pong ating dalangin na ito po ay agad nang magawa nang sa ganun din, malibre ang DSWD sa responsibilidad na ito at maiatang na sa inyo per the law creating your office. Opo. No, that's very clear. O sige, so naghihintay po kayo dito sa inyong ugnayan with DSWD. Ito lang po pahabol, may nagpapanukala ngayon na ibaba ang edad ng senior sa 56. What's your take on that? Well, Sir Ted, ang tinitingnan ko kasi hindi ang pagbababa ng senior kasi siyempre culturally may mga may mga determinants yung pagka-senior. In China and in Japan, 65 ang senior eh. In some jurisdictions, 60. So, pag binaba mo ang 56, bakit 56, Sir Ted? Baka 50 na lang. 'Di ba? Yung parang tanong, kailan ba mag-uumpisa ang aging? Or the indicators of aging. So, ang nakikita natin na mas mahalaga is baka pwede pa nating hikayatin ang lahat magtrabaho and then tanggalin natin yung retirement na hanggang 65 into multiple retirement. Baka at 50 pwedeng nang mag-retire and then another retirement at 65 and then maybe another retirement at 80 hanggang sawa yung pagtatrabaho. Opo. Kanya-kanya, kumbaga, di ba? Kanya-kanya kung kaya ng katawan. Opo. Okay. But of course, it has to be in the law. Opo. So we are really hoping that our congressmen and senators will hear this para magkaroon ng batas on multiple retirement. Opo, pero nga, ang narinig ko kasi, mukhang ang tinutulak, yung senior citizen discount na gawin daw pong 5% or 10% para doon sa mga 56 years old. Kasi kung ang purpose mo lang para doon sa diskwento, di ba? Parang sigurado ko aalma dyan ang mga negosyante kasi lalawak yung base nung hihingi ng discount. Tama po. At saka hindi lang lalawak yung base, yung subsidy ng public tataas din po. Kung Kasi bibigyan. ang nagbibigay ng subsidy yung working class at saka yung consumers. Opo, sige. Kayo ba'y nakonsulta na ho dito sa panukalang ito? Wala pa hong mga ginagawang pagdinig? Wala pa? Hindi pa po. Hindi pa Okay. tayo natawag dyan. Okay, sige po. Salamat po sa inyo, attorney, for being again open sa aming pong tawag. Importante ito para natin mabigyan po ng tamang informasyon ang mga nakatatanda. Salamat po, attorney. Thank you, Sir Ted, Mama Angela, and God bless. Apo, thank you si Chairman Attorney Franklin Quijano ng National Commission of Senior Citizens. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.